Thank you. Ah, actually, nung nag-meeting kami last Sunday, no, dito sa second room. So akala ko lang kung ano yung pagmi-meeting about sa ano lang dito, yung tulad yan sa atop, yung mga ganun lang ba kung i-present ka lang. So, syempre, ara yung kababa, no? So, kagahapon pa, ilang days na talagang kahit natutulog ako, sabi ko, Lord, paano ko ibibigay ang mensahe na ibibigay niyo sa akin. Na lalo na this is my first time na magtindog sa congregation at magbigay ng mensahe. So, sabi ni Pastor, ganito, wala ako sa Wednesday. Meron akong i-assign na speaker na magtitindog. So, gihambal niya si Sir Aldin. And then, hanggang sa sinabi niyang bawal magbalibad. No? Kung sino yung assign niya is bawal daw magpabalibad. O ano ba tawag doon? Tumanggi. Tama ba? No? So, akala ko gani yung unang nandito sa side niya, si Brother Ramirez ata na, biglang ako itinuro. So, sabi niya, ikaw Brad Marvin, sa afternoon, Sunday. So, nandun yung saya, pero andun yung takot. Kasi, yung minsaheng ibibigay mo is salita ng Diyos. No, lalo na hindi kayo baguhan yung aking nasa harapan. So may mga idea kayo, no? And then sumunod si Sir JM, sabi niya sa morning. So itong ibibigay kong mensahe is actually ito yung naano namin sa men's fellowship, no? So ano ko lang siya, dinagdagan ko lang ng ibang inputs. So para hindi na ako mahirapan pa or something na gusto ko rin mapakinggan ninyo kung ano yung natutunan ko doon sa mensaheng ibinigay niyan while kami nag-men's fellowship. No? So talagang hindi ko mapigilan, napawis ako, parang kulang yung hininga ko ba. No? So pagpasensyahan nyo na kung minsan mapatigas ang aking salita, mapatigas ang bawat letra. Pero siyempre, sabi nga, hindi kayo titingin sa taong nagsasalita sa harapan ninyo, kundi kung ano yung mensaheng ibinigay ng Diyos sa inyong tagapagsalita. So, maraming verse akong na-prepared, no? So, siyempre, gusto ko tanan mag-participate. So, may itatalaga ako sa first, second verse na bata na magbabasa, si Brad James and si Brad Ninoy. And then yung sa third verse, tanan. Okay? And yung natitirang pang-apat na verse, ako ang magbabasa. So, mag-pray muna ta. Dear Heavenly God, Father, ako po sa inyo ay lumalapit, bigyan niyo ako ng lakas na maibahagi ang inyong salita sa harapan ng aking mga kapatid sa pananampalataya. Alam po namin na wala pong imposible kung kayo ang siyang nandito sa harapan namin. Bibigyan niyo ng lakas ang inyong tagapagsalita. At ganun nga po, mabigyan ng diin, stress, ang inyong mga salitang ibibigay ko sa harapan nila. Salamat sa pribilehiyong ito na nandito ako. At ang lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng Hesus sa pagligtas. Amen. So, okay, sorry. So, tawagin ko si Brad James and then si Brad Ninoy. Paki-open ang inyong Bible sa Romans 5:8, Brother James. And then si Brad Ninoy sa 1 John 4:16.
And then, everyone, sa John 3:16, kahit hindi nyo natubuksan, alam ko, memorize nyo to. And then, ang sa akin, John 21:15 to 19. Pakilaksan lang, Brad James, ang inyong pagbasa. Yes. Romans 5:8. Amen. Brother Noynoy, 1 John 4:16. 4:16. 1 John 4:16. And we have known and believed the love of God that God hath to us, that is love, that we that waited and love willeth God and God in him. Okay, everyone. John 3:16. For God so loved Then ang aking babasahin, John 21:15 to 19, verse 15. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Verse 16, He said unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Verse 17, He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Verse 18, Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest, but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and others shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. Verse 19, This spake he, signifying by what that he should glorify God, and we had spoken. This he said unto him, Follow me. So, ito yung si Peter, dito sa binasa natin, no? Doon sa John 21. Paupo po muna pala. Pasensya na po. Okay. So, doon sa mga binasa nating verse, medyo i-stress ko lang doon muna, issue sa John 21:15 to 19. So, John 21 na lang. Okay? Kilala naman natin tanan, si Peter. No? Peter the fisher. So, siya yung mangingisda, no, sa Sea of Galilee. Okay? Yung first encounter ni Jesus Christ, ito yung yung first encounter with his brother. Sino yung brother ni Peter? Si Andrew. No, doon sa Sea of Galilee na nangingisda sila doon. Doon nila unang nakita si Jesus Christ na naglalakad sa anong tawag niya, seaside ng dagat, no? So, dito rin si Peter ginawa ni Jesus Christ na hindi lang mangingisda ng isda, kundi fishers of men, no? So, kumbaga, siya yung ginawang mamimingwit o siya yung tagapagdala ng kaluluwa sa kanya. Parang ganon yung niya. And then, Jesus Christ, dito, si Jesus Christ, hindi pa siya patay. No? Still in human flesh siya. No? Hindi pa siya dito yung, basta hindi pa siya patay. No? Hindi pa siya namatay dito. Nung niya yung, mamit niya si Peter and Andrew. Okay?
na makikita naman natin to sa Book of Matthew, Book of Luke, Book of John, Mark, no? Na about kay Peter. And then, dito rin, hindi pa, habang buhay pa si Jesus Christ, dito rin nakagawa ng kasalanan si Peter. At ano yung nagawa niyang kasalanan? He denied Jesus Christ 3 times before siya i-crucify sa cross. No? And then, ang second encounter ni Peter is yung sa verse 15. Yun na yun, yung sa 21 pala. Na second encounter niya, na si Jesus Christ, namatay na at nabuhay. So, it means na-resurrection na si Jesus Christ. No? Yung second encounter niya, doon pa rin sa Sea of Galilee. Nakasama niya yung 6 disciple doon sa pangingisda. Okay? Doon sa first encounter, hindi pa patay si Jesus Christ, pero nakagawa na siya ng kasalanan. At yun yung itinanggi niya na siya ay kasama o isang follower ni Jesus Christ. Dito sa second time naman, yung kasama niya ring 6 disciple naman. Dito, kumbaga, ang nagawa niyang kasalanan, ginawa siyang follower, di ba, ni Jesus Christ? Ginawa siyang follower. Dito sa first, tinanggi niya. Dito sa second time, ito yung namatay si Jesus Christ. Wala pa, hindi pa siya na-resurrect. Yung dito pala sa first encounter, nung na-cross na siya, kumbaga parang na-disorient na si Jesus Christ nung namatay si Jesus Christ. Disorient si Peter nung namatay si Jesus Christ. So parang nagkaroon siya ng doubt as a follower ni Jesus Christ. No? Doon sa second encounter nga niya, dito nakita ulit ni Jesus Christ, bakit sila nandoon ulit sa pangingisda? Bakit ulit sila nangingisda? Kung siya ay ginawa na ng Diyos na fishers of man. Bakit? Instead, na tao ang kanyang dalhin kay Jesus Christ, ang ginagawa niya ay nangingisda with his disciple. Right? So, dito sa second, nalimutan ni Peter na siya pala ay isang fishers of man. Or, that he need to continue kung ano yung itinuro ni Jesus Christ sa kanya. Kasi ang mga disciple, kasama man yan ni Jesus Christ nung buhay pa siya, gini-train hanggang sa matuto. Na alam naman natin na si Jesus Christ ay mamamatay. At pag once na siya ay namatay, meron siyang iiwan ng tagapagturo. At yan ang mga disciple. At sa panahon natin, ang mga pastor, teacher, at evangelist. Right? Yan yung ating introduction pa lang. Pero medyo parang naano na ako. Okay? And then, dito, may question ako. Kasi di ba si Jesus Christ, ginawa niyang fishers of man si Peter. Doon lang tayo kay Peter lang tayo, sa ginawa lang ni Peter. No, ginawa niyang fishers man si Peter. Subalit, nagkaroon pa rin siya ng doubt, no? At takot. Kung tinuruan ka na ni Jesus Christ, bakit ka pa matatakot? At bakit follower ka na niya, bakit ka pa matatakot? Right? Nung namatay si Jesus Christ, doon pa rin siya nakita sa isdaan. Nangingisda pa rin siya sa dagat. Kaya dito sa 15, sa John 21, nung kumakain na sila, giba tinanong si Peter na, mahal mo ba ako? For 3 times. So sa ikatatlo, medyo nalungkot si Peter. No? So parang nasabi niyang, bakit parang kung ako sa akin
Kung magtanong si Mrs. ko, mahal mo ba ako, mahal mo ba ako, mahal mo ba ako, parang hindi pa siya nakontento sa isang sagot, no? So, ganun din si Jesus Christ. So, parang sinabi niyang, mahal mo ba ako, mahal mo ba ako. So, i-stress ko lang dito about yung love na ginabanggit doon. Love. Kasi kung bakit tinatanong ni Jesus Christ, love mo ba ako, mahal mo ba ako, mahal mo ba ako. Doon sa mga binasa natin, sa Romans 5:8, sa 1 John 4:16, John 3:16, John 21 hanggang 15 to 19, may makikita kayo dong about na salitang love. Am I correct? Love. Okay. I-stress ko lang yung love. Okay? May question muna ako. Question. Are you saved? Amen. Then, if it's not, you sure that you are saved, since we are in the dispensation of grace of God, all you have to do is, very easy, believe. Believe in Him. Right? What Jesus Christ for you to save. Ano daw yung ginawa ni Jesus Christ para ma-save tayo? And what is that? Through the gospel of Jesus Christ. Then, next question. What is the gospel of Jesus Christ? The death, the burial, and the resurrection. Kung namatay si Jesus Christ para sa atin, tulad ko at katulad nyo na makasalanan, inilibing ang kanya, nalibing siya na burial, and then, hindi siya na resurrection, our faith, or ang believe natin sa kanya, is vain. Am I correct? And then, ganyan lang kadali sa panahon natin na masave. Yun na nga lang kasama si Jesus Christ, hirap na sila. Hirap na silang sumunod. Nakikita na nila. What more tayo pa kaya nasa dispensation of grace? Hindi natin nakita. Pero, nag-believe tayo. Tama? No? Repeat ko ulit ang question. Are you sure you are saved? So then, this afternoon, the message is to all saved. Saint, body of Christ, like me, like you. If you are truly saved. As you can see or observe in the verse, we read the word love. Love. What is the definition of love? According kay dictionary, ito daw ang love na to, ang definition niya is deep affection or attachment. No? Attachment. So, ibig sabihin, nung nagtanong si Jesus Christ kay Peter na love mo ba talaga ako, ibig sabihin, kailangan ni Jesus Christ talaga ng attachment. Yung love na sinabi mo kay Jesus Christ, Peter, gabi mo, love mo ako. Yung hinahanap ni Jesus Christ doon, yung attachment niya doon sa love na ibinigay ni Jesus Christ sa iyo at sa akin. No? So, yun yung ibig sabihin ng love. No, dapat attachment natin kay Jesus Christ. If you are saved, ibig sabihin, the love, the title of our message, the love that Jesus Christ demand us. Yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, meron siyang demand para sa akin at para sa iyo na isang ligtas na tayo. Correct? Kung tayo ay nakay Jesus Christ. Number 1, first point. Basig lang ni ba? Our priority. Okay?
Our priority. Bakit daw sinabing our priority? Maybe your priority is not Jesus Christ. Right? Kundi circular career. Am I correct? Kasi kung ligtas ka na, dapat ang priority mo si Jesus Christ. And the rest, secondary na lang na. No? Secondary na lang na. Sa papaanong paraan natin magiging priority si Jesus Christ? Not maybe sabi ko nga, sa circular career. Kundi, our priority should be in His ministry. Okay? Sa ano paraan na sa kanyang ministry na dapat natin i-priority. Anumang gawain dito sa church, dapat, at kung anuman yung kanyang sinasabi sa atin, ginagawa natin. Okay? Doon sa unang-una, seek Him or seek the truth. Okay? Marami dyan churches, makapunta ka lang dyan, no? Pero hindi nila alam paano sila na-save ni Jesus Christ. Hindi nila alam kung ano yung gospel, yung the death, burial, and resurrection. Basta balaan lang nila si Jesus Christ, nagpunta dito sa mundo, para iligtas ako. That's it. To work. Diba? To work na lang yung ginagawa nila. Pero, hindi nila priority na talaga si Jesus Christ, yung pagmamahal ni Jesus Christ na ibinigay sa iyo at ibinigay sa akin, hindi mo na-stress na gawin. Sabi nga, our priority should be in His ministry. Seek the truth. Saan natin makikita ang the truth? Through Bible. No? So, priority natin, even me, ano ako dito, sipyat, no? Sipyat ko. Na sometimes, o mostly, hindi ako nakababasa ng Bible, no? Prayer lang, na. So, dito itinuro niya kung bakit siya nagtatanong kay Peter, the love is thou me, love is thou me, love is thou me. Kasi nga, ilang beses niyang nalimutan kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa kanya. Siya na nga mismo ginawang ano tawag yan? Fishers of men. Hindi niya ginawa. Tayo pa kaya, what more? Hindi pa tayo Diba? Kung italagaha ka ng, Brad, ikaw ang dyan, sometimes, hindi natin magawa. No? Okay. Doon sa Matthew 10:37. Kung buksan natin muna, basahin lang natin yung Matthew 10:37. Matthew 10:37. Sabi niya, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So, dito, makikita natin sa binasa natin, kung ang priority mo, nanay mo, anak mo, or relatives mo, at hindi si Jesus Christ, wala kabuluhan ang pagmamahal na sinabi mong mahal mo si Jesus Christ. Okay? Sabi nga, hindi circular career, kundi priority should be in His ministry. And the rest, follow na lang na. Pero hindi ko sinabi na hindi mo mahalin ang career mo, ha? Hindi ko sinabing hindi mo mahalin yung career mo. Kundi unahin mo lang ang Diyos, susunod na yan. Kasi ang lahat ng blessings,
hindi sa iyong manggagaling, hindi sa iyong kakayahan, kundi sa kanyang biyaya lamang. Okay? Next. Second point. The love that Jesus Christ demands us, our purpose. Bakit tayo nag-serve kay Jesus Christ? Bakit tayo nag-serve sa Liberty Bible Baptist Church? Maybe because may relatives ka dito. Maybe because mapakita mo lang, ma-please mo lang ang tao na nasa paligid mo kung bakit ka nandito sa simbahan. Yung purpose mo ba na sinasabi? No? Maybe because by mouth only. So-called Christian daw, puno. Kung bakit tayo may ganitong gawain. Nagasimba ka lang, pero ang purpose mo is to please people around you. Hindi si Jesus Christ ang purpose mo na makapaglingkod ka sa Kanya. Our purpose should be in His ministry again. Okay? Basahin po natin sa 1 John 3:18. First John 3:18. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed, in the truth. So, ibig sabihin, ang purpose mo para magpunta dito sa church is not sa tao. Hindi ang taong nasa paligid mo, kundi ang paglilingkod kay Jesus Christ sa harap niya. Personal man natin yung ating pag-work. Ang pagsamba. Hindi dahil inutusan ka magsamba. Magsimba ka. O isama ko anak ko, simba tayo. Pero kung ang purpose niya, makipaglaro lang sa mga bata habang nandito sa simbahan, is not correct. Dapat ang purpose natin while we are here, si Jesus Christ din. Okay? Ang kanyang ministry. Hindi yung gisabi mo lang na magsimba ko, pero napilitan ka lang. Pero hindi yun ang talagang purpose mo. Okay? Then, sabi nga ulitin ko, ang pagmamahal ni Jesus Christ nagdidemand sa atin ng purpose, kung ano yung purpose natin. Kundi our purpose in His ministry. Okay. Ano na lang, konti na lang. Point number 3. The love that Jesus Christ demands us should be practice. Okay? I-practice natin kung ano yung ibinigay na pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Hindi kung saan tayo masusumpungan ni Jesus Christ. Tulad ni Peter, nung namatay siya, si Jesus Christ, at na-resurrect, instead na masumpungan ni Jesus Christ si Peter na nagdadala ng tao sa kanyang sa gawain, nasumpungan niya sa ibang gawain, no? So,
kumbaga, doon sa binasa natin John 21, 15 to 19, paulit-ulit niya talagang sinabi doon. Kasi kumbaga parang, kung ako si Jesus Christ ba, parang na-disappoint ako doon sa, di talaga kong fishers of men, nung nawala lang ako, na konti lang ba, na ilang days lang nawala, doon na niya nasumpungan sa ibang gawain. No? Kaya paulit-ulit sinasabi niya, love is daw me, love is daw me. Okay? So, yun talagang pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, talagang attached dapat yan sa atin. So, kung tayo nagsabing mahal natin si Jesus Christ, attached din dapat sa Kanya. No? Talagang, kumbaga, tayo nga magbasa ng or yung mag-preaching dito si pastor, attached na attached tayo doon sa preaching, di ba? So, ibig sabihin, nagwo-work ang Holy Spirit sa atin na ibinigay ni Jesus Christ. Pero, kung may nag-preach dito, si Jesus Christ, si pastor, at hindi sa'yo, kumbaga, wala sa'yong double edges, hindi ka nasaktan, na kahit hindi sa'yo yung preaching, hindi totoong mahal mo ang Diyos. Hindi totoo. Paano ko nasabi? Wala lang. Kumbaga parang, paglabas mo ay go to the flow again. Kung ano yung ginagawa ng mga unbeliever, you do it also. Okay? Dapat i-practice natin. Kung ano binigay sa atin ng Diyos na pagmamahal, yun din ang ibigay natin sa mga unbeliever. Hindi tayo ang madala ng unbeliever. Okay? Sa mundo. Okay? O tulad niyan ngayon, this coming August 31. O sino yung may mga ticket dyan ng Joslea? Baka ang iba dyan nandun na sa South Cotabato Gymnasium. No? Kasi sa August 31, Joslea. Basta mga gawang hindi spiritual, dapat wala tayo dyan. Ha? Amen? Practice. Isa pang practice natin dapat sa ministry. May boses ka, mag-choir ka. Ministry man yan. May lakas ka loob ng witnessing, mag-witness ka. May lakas ka para magsundo sa mga bisita, do it for the Lord. Not for everyone na nasa paligid mo. Okay? Bakit kamo? No? Kailangan habang nandito tayo, dapat nakikitaan na tayo ng holiness sa ating buhay. Habang buhay pa tayo, alam mo pupunta ka sa langit, sure na pupunta tayo sa langit. Pero, once na dumating ang kamatayan sa atin, sa tingin mo, makitaan kaya tayo ni Jesus Christ ng holiness? While, nung nasave na niya tayo, nagtiwala tayo sa Kanya, nung on that time na nagtiwala tayo sa Kanya, ligtas tayo, ano yung nagawa mo para sa Kanya? Diba? Diba parang mapahiya tayo kay Jesus Christ, diba? No? Dapat i-practice natin. Dapat ang buhay natin is maging, kumbaga, i-ano na natin ng holiness. Ha? Hindi yung holiness na shine. Ching! Automatic. Holiness na agad tayo. Hindi. Ginagawa. Hanggang tayo sa pagtawag ni Jesus Christ. Meron tayong makitaan ni Jesus Christ na holiness. Last point. The love
that Jesus Christ demand us our price tag. Ito na yung naano ko na kanina, nabanggit ko na dapat, price tag, pag sinabing price tag, di ba kung mabili tayo sa KCC, sa grocery, tinitingnan natin yung, o diba, gulay na lang, titingnan natin yung price tag. Maganda ba to? Di ba, una muna, price, tingnan mo yung price. Uy, medyo mahal. Pero tingnan mo, ano ba, worth it ba yung babayaran mo? Di ba? Kung sariwa pa ba yung nasa loob ng plastic, ng cling wrap, no? O, kung sariwa pa ba to, o may bulok na. Pero ang babayaran ko mahal. So, ganun din. So, dapat, kung abutan tayo ng tawa, hindi ko pa sinabing mamatay agad tayo, ha? kumbaga, anytime, any moment, na tawagin tayo ng Diyos, dadating mo sa atin ang kamatayan, gusto mo man o hindi. Tama? Dapat, ang price tag na makita ni Jesus Christ should be acceptable. Acceptable. Kumbaga, hindi na siya mag-check pa sa imo na, uy, ano ba to? Save man to, bakit parang may mga sipyat-sipyat man. No? So, dapat, kung tawagin tayo ni Jesus Christ, masaya na kaagad siya. No? Ara na yung aking naligtas na anak. Ayan ang aking mga saints. No? Vertically pa siguro ni Jesus Christ pag ganun. No? Na mula pa lang na priority mo siya, yung purpose mo kung bakit ka nagsisimba, ni-practice mo yung kanyang pagmamahal na ibinigay na ibinigay niya sa imo, na binigay mo rin sa pagmamahal sa iyong kapwa mananampalataya, at lalo-lalo na sa mga unbeliever na nadala mo dito at sila ay naligtas. Okay? Hindi dahil sa iyong gawa, kundi sa gawa ni Jesus Christ kung bakit naligtas ang iyong upod-upod na bisita. Okay? And kung abtan tayo ng kamatayan, dapat makitaan tayo na totoong anak niya. Okay? Basahin natin ang 3 verses, then tapos na po. Basahin natin. Ephesians 5:10. Ephesians 5:10. Proving, kakadugtog to sa price tag, proving what is acceptable unto Lord. No? Dapat makitaan tayo na yung ginawa na, mula do sa priority natin, purpose, sa practice, hanggang sa mamatay tayo, do sa price tag na makita niya, acceptable sa Kanya. Okay? 1 Timothy 2:3. Ara na po. 1 Timothy 2:3. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. So, makikita ninyo, dapat yung price tag na ipinakita natin sa Panginoon, kay Hesukristo, is acceptable sa harapan niya. No? And then last verse, Romans 12:1 and 2. Romans 12:1, verse 1 and 2. Say amen kung ara na po. Amen. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God,
which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, kung tayo makitaan ng Diyos na yung pagmamahal na ibinigay niya sa atin at sinabi nating mahal ng Diyos, dapat balaan mo ang priority mo. Balaan mo ang purpose mo. Gina-practice mo. At kung dumating man ang kamatayan sa ating buhay, makita niyang yung price tag na acceptable sa Kanya. Para ito, kung talagang totoong save ka, dapat yan ang makita sa iyo. Huwag kang matakot na i-share kung ano ang gospel. Ano nga ulit po ang gospel? Wala nang ibang paraan sa panahon na ngayon upang maligtas ang tao sa kanyang ginawa, kundi sa kanyang ginawa lang sa cross ng Calvary, ang gospel ni Jesus Christ. Dahil tayo ngayon ay nasa grace of dispensation, very easy, wala na tayo doon sa old, na kailangan pa nating gumawa ng kung ano-anong work para lang masave tayo. Ngayon, easy na lang. Pero, sa totoo lang, hirap tayo na i-share kung sino si Jesus Christ at kung ano ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo. At dito lang po natatapos ang aking munting mensahe na mula sa Panginoon. At nawa, kahit ako, magawa ko rin tong gihambal ko sa inyo na mensahe, no, para makatulong din to sa atin, tong mensaheng ito. Dahil ang pagmamahal ng Diyos, I think, ang pagmamahal natin sa Kanya is not worthy. Kahit sabi mong mahal mo siya, pero kung hindi mo maginagawa, useless ang pagmamahal na ibinigay ni Jesus Christ sa iyo at sa akin. Manalangin tayo. Dear God Father, salamat po sa hapong ito na binigyan niyo ako ng lakas upang maibahagi ang mensaheng nandito sa harapan namin ngayon. Alam ko na hindi ko po ito